Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Belinda Manlapas, ang inyong lingkod na doktor na nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga senior. Hindi po kayo nagigising sa gabi para umihi dahil sa sobrang dami ng ininom ninyong tubig. Nagigising po kayo dahil mali ang oras ng inyong pag-inom. Ang isang basong tubig sa ganap na ika-10 ng gabi na tila walang masamang epekto ay maaaring maging dahilan ng paggising ninyo ng ikado ng madaling araw na may namamanhid na mga binti, malamig na katawan, at hirap ng makabalik sa pagtulog. Pagkatapos ng edad na 60, bumabagal ang trabaho ng inyong mga bato, humihina ang inyong pantog, at ang inyong pagtulog ay nagiging mas marupok kaysa dati. Ngunit ang simpleng pag-aayos sa oras ng inyong pag-inom ng tubig ay makakatulong sa inyo na itigil ang paghihi sa gabi nang hindi kinakailangang magtiis ng uhaw o umasa sa mga gamot na pampaihi. Isang pag-aaral na inilathala sa Sleep Health Journal ang natuklasan na ang mga matatanda na nag-ayos ng kanilang schedule ng pag-inom ng tubig sa maghapon, lalo na sa pamamagitan ng tuluyang paghinto pagkatapos ng ika-6 ng gabi, ay makabuluhang nabawasan ang kanilang pagpunta sa banyo sa gabi at napahaba ang kanilang malalim na pagtulog. Samantala, idiniin ng Mayo Clinic na ang bisa ng tubig ay wala sa dami, kundi nasa tamang tiempo. Kapag uminom kayo sa tamang oras, tinutulungan ng tubig ang inyong mga bato na magsala ng mas maaga, dahan-dahang pinapalabnaw ang inyong dugo sa maghapon, at binabawasan ang pag-ipon ng likido sa gabi. Pinipigilan nito ang inyong pantog na mapuno ng sobra sa hating gabi at hinahayaan ang inyong katawan na magpahinga ng lubusan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 gintong oras para epektibong uminom ng tubig. Ang mga partikular na oras na ito ay napatunayan na ng Cleveland Clinic, Johns Hopkins, at maraming asosasyon para sa kalusugan ng mga senior. Sa dulo ng ating usapan, irerekomenda ko ang 3 uri ng inumin na banayad para sa mga taong higit sa 60. Ang mga ito ay walang asukal, hindi makakasama sa tiyan, at hindi makakaistorbo sa inyong pagtulog. Manatili po kayo hanggang sa dulo at subukan ninyo ito sa loob lamang ng 3 araw. Maaari ninyong mapansin ang pagkakaiba sa unang gabi pa lamang. Ngayon, simulan na natin sa pinakaunang oras. Ito ay hindi lamang ang pinakamadaling makaligtaan na sandali, kundi ito rin ang pinakamahalaga sa buong araw. Kung gusto ninyong magsala ng maayos ang inyong mga bato, maubos ang laman ng inyong pantog ng maaga, at manatiling hindi naaantala ang inyong pagtulog sa gabi, ito ang gintong oras. Gintong oras bilang 5 sa pagitan ng 6:30 at 7 ng umaga. Matapos ang mahabang gabi ng pagtulog, ang inyong katawan ay pumapasok sa estado ng bahagyang pagkatuyo. Ang inyong dugo ay lumalapot, bumababa ang inyong presyo ng dugo, mas mababa ang temperatura ng inyong katawan, bumabagal ang inyong mga bato, at nasa pinakamababa nitong punto ang inyong metabolismo. Kung hindi kayo magbibigay ng tubig sa oras na ito, ipagpapatuloy ng inyong mga bato ang pag-antala sa proseso ng pagsasala hanggang tanghali. Dahil dito, naiipon ang mga likido at napipilitang ilabas sa gabi o kahit sa hating gabi. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming tao pa rin ang nagigising para umihi sa gabi kahit na nililimitahan nila ang kanilang pag-inom ng tubig sa gabi. Ang isang baso ng maligamgam na tubig sa umaga ay tumutulong na gisingin ang inyong buong sistema ng sirkulasyon. Ang tubig ay nasisipsip sa tiyan at bituka sa loob ng isyo hanggang 10 minuto. Dahan-dahang pinapalabnaw
ang inyong dugo at unti-unting pinapabilis ang tibok ng inyong puso. Nagbibigay ito ng bahagyang presyon sa mga bato at pinasisimulan ang proseso ng pagsasala. Ayon sa Mayo Clinic, ito ay isa sa mga pinakasimpleng paraan upang suportahan ang panunaw, bawasan ang hirap sa pagdumi, at itaguyod ang pag-detox ng atay at bato sa mga nakatatanda. Dagdag pa rito, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Human Nutrition and Dietetics noong 2019 ang natuklasan na ang mga taong nanatili sa ugali ng pag-inom ng maligamgam na tubig tuwing umaga sa loob ng 6 na magkakasunod na linggo ay nakaranas ng malaking pagbuti sa kanilang glomerular filtration rate. Nagkaroon din sila ng 32% na pagbaba sa pag-ihi sa gabi kumpara sa mga hindi umiinom ng tubig sa umaga. Ang grupong ito ay nag-ulat din na mas alerto sila, hindi gaanong bloated at mas kaunti ang kanilang pulikat sa maghapon. Isang simpleng mungkahi para sa inyo, uminom ng mga 1 hanggang 200 ml ng maligamgam na tubig pagkatapos mismo magsipilyo. Hindi kailangang ubusin ng mabilis. Higupin ito ng dahan-dahan, isang lagok sa bawat pagkakataon. Kung gusto ninyong palakasin ang epekto, maaari kayong magdagdag ng isang hiwa ng luya o ilang patak ng sariwang katas ng lemon upang suportahan ang banayad na benepisyong anti-inflammatory at pasiglahin ang paggalaw ng bituka. Ito ay isang maliit na ugali na tumatagal lamang ng 2 minuto tuwing umaga, ngunit makakatulong sa inyo na mailigtas ang isang buong gabi ng mahimbing na tulog at pasasalamatan kayo ng inyong mga bato sa buong araw. Matapos mag-hydrate ng maayos sa umaga upang simulan ang maagang proseso ng pagsasala, ang susunod na kailangan ninyong gawin ay maghanda ng matalino para sa tanghalian. At ang oras ng pag-inom ng tubig bago kumain ay hindi lamang nakaka-impluwensya sa panunaw. Nakakaapekto rin ito sa paggana ng bato at sa kalidad ng inyong pagtulog sa gabi. Gintong oras bilang 4 sa pagitan ng 11:30 ng umaga at 12 p.m. ng tanghali. Ito ang oras kung kailan nagsisimulang maglabas ang inyong katawan ng malalakas na digestive fluids bilang paghahanda sa pangunahing pagkain ng araw. Kung iinom kayo ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig mga 20 hanggang 30 minuto bago kumain, tinutulungan nito ang inyong katawan na gumawa ng sapat na asido sa tiyan nang hindi labis na napapasigla. Hindi lamang nito pinapabuti ang pagsipsip ng sustansya, kundi binabawasan din nito ang panganib ng acid reflux at mga sintomas ng bloating na karaniwan sa mga nakatatanda dahil sa paghina ng esophageal sphincter sa paglipas ng panahon. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Physiology, Gastrointestinal and Liver Physiology, ang pag-inom ng tubig 30 minuto bago kumain ay nakakatulong na pabilisin ang pag-alis ng laman ng tiyan, binabawasan ang presyon sa itaas na bahagi ng digestive tract, at pinapabuti ang metabolismo ng glucose pagkatapos kumain. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga senior na may diabetes o metabolic syndrome. Kasabay nito, kapag ang tubig ay idinagdag ng dahan-dahan at nakaayon sa oras ng inyong pagkain, mas mahusay na gumagana ang inyong mga bato dahil hindi sila nabibigla sa sobrang dami ng likido ng sabay-sabay. Ipinakita rin ng isang pag-aaral sa European Journal of Clinical Nutrition na sa mga taong higit sa 60, ang makatuwirang pamamahagi ng pag-inom ng tubig bago kumain ay nagpabuti sa glomerular filtration rate at nagbawas ng pangangailangang umihi sa gabi. Sa pagsasagawa, kailangan nyo lamang ng isang maliit na baso
ng maligamgam na tubig, mga 100 hanggang 150 ml. Kung mas gusto ninyo ang may kaunting lasa, maaari kayong magdagdag ng isang hiwa ng sariwang mansanas o ilang hibla ng kanila. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang nagdaragdag ng nakapapawing pagod na amoy, kundi nag-aalok din ng banayad na mga katangiang antioxidant para suportahan ang pagkontrol sa pamamaga sa sistema ng panunaw. Isang maliit na pagbabago lamang bago mananghalian ay makakatulong na bawasan ang pasanin sa inyong mga bato, pagaanin ang discomfort pagkatapos kumain, at maglatag ng pundasyon para sa isang mas matatag na pagtulog sa gabi. Subukan ninyo ito at damhin ang pagkakaiba simula sa unang araw pa lamang. Pagkatapos ng tanghalian at maikling pamamahinga, maraming matatanda ang may tendensyang manatiling nakaupo ng ilang oras. Ito ang panahon kung kailan nagsisimulang magpakita ng mga senyales ng pag-ipon ng likido ang katawan, lalo na sa paligid ng mga binti, bukong-bukong at paa. Kung madalas ninyong maramdaman na bumibigat ang inyong mga binti, kung nagiiwan ng malalalim na marka ang inyong mga medyas, o kung sumisikip ang inyong sapatos pagsapit ng hapon, ito ang inyong babala. Ang bahagyang pamamaga sa ibabang bahagi ng mga binti ay nangyayari kapag ang dugo at lymphatic fluid ay hinihila pababa ng grabidad, lalo na kapag hindi kayo gaanong kumikilos. Karaniwan ang pangyayaring ito, ngunit madalas na hindi napapansin. Gintong oras bilang 3 sa pagitan ng 3 at 4 ng hapon. Ito ay isang mahalagang oras upang suportahan ang muling pag-ikot ng likido at tulungan ang mga bato na simulan ang pag-alis ng labis na tubig mula sa katawan bago ito maipon sa pantog sa gabi. Ayon sa Cleveland Clinic, dapat uminom ng tubig ang mga nakatatanda sa kalagitnaan ng hapon upang dahan-dahang pasiglahin ang sistema ng paglalabas at tulungan ang katawan sa pagproseso ng likidong naipon mula pa noong tanghalian. Ang pag-inom sa tamang oras ay nakakatulong na bahagyang palabnawin muli ang dugo, na ginagawang mas madali para sa puso at mga bato na gumana ng epektibo. Napansin din ng isang pag-aaral na inilathala sa journal na Advances in Chronic Kidney Disease na ang pagpapanatili ng matatag na pag-inom ng tubig sa buong araw, lalo na bago mag-ikabibid ng hapon, ay nakakatulong na mapabuti ang glomerular filtration rate at binabawasan ang panganib ng pag-ipon ng likido sa gabi. Ang mga uminom ng sapat na tubig sa hapon ay nagpakita ng mas mataas na output ng ihi sa araw at mas malamang na hindi magising dahil sa punong pantog sa gabi. Sa pagsasagawa, uminom lamang ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig, mga 150 ml sa pagitan ng 3 at 4 ng hapon. Hindi kailangang magmadali. Higupin ito ng dahan-dahan, isang maliit na lagook sa bawat pagkakataon. Kung maaari, samahan ito ng ilang minutong magaang paglalakad bago o pagkatapos uminom upang matulungan ang mga kalamnan sa binti na gumalaw at itaguyod ang mas mahusay na daloy ng lymphatic. Ang maliit na kilos na ito ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga ng binti, mabawasan ang paghihi sa gabi, at mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na mas magaan sa gabi. Kapag ang inyong katawan ay maayos ng na-hydrate sa kalagitnaan ng hapon upang suportahan ang sirkulasyon at alisin ang labis na likido, ang susunod na dapat ninyong gawin ay hikayatin ang inyong lymphatic system at mga kalamnan na patuloy na gumana ng dahan-dahan. Kaya naman ang susunod na oras bago ang magaang aktibidad ay nagiging napakahalaga. Gintong oras bilang 2
bandang 5:00 ng hapon. Bago mismo kayo maglakad-lakad, mag-unat, mag-harden o simpleng mag-ayos sa paligid ng bahay. Ito ay isang gintong oras para sa katawan na magpawis, i-activate ang mga kalamnan at itaguyod ang detoxification sa pamamagitan ng balat. Ngunit kung mag-i-ehersisyo kayo nang hindi muna umiinom ng tubig, maaaring maramdaman ninyong mas naninigas ang inyong mga kalamnan. Tumaas ang panganib ng pulikat at mas madaling biglaang ma-dehydrate ang inyong katawan. Ito ay maaaring maging mapanganib lalo na para sa mga nakatatanda na may mahinang sirkulasyon o pabago-bagong presyo ng dugo. Ayon sa International Society of Sports Nutrition, dapat uminom ng tubig ang mga nakatatanda mga 15 hanggang 30 minuto bago ang anumang uri ng ehersisyo upang mapanatiling lubricated ang kanilang mga kalamnan at matatag ang kanilang cardiovascular system at upang maiwasan ang biglaang pagkapagod habang gumagalaw. Ang pag-inom ng tubig sa oras na ito ay nakakatulong din na mas natural na maganap ang pagpapawis na siya namang nagbabawas ng presyon sa mga bato at pantog sa gabi. Ipinakita ng isang pag-aaral mula sa Journal of Aging and Physical Activity na ang mga taong higit sa 62 na regular na umiinom ng tubig bago ang magaang aktibidad sa hapon ay nag-ulat na mas masigla sila, hindi gaanong napapagod ang kanilang mga binti at mas kaunti ang mga pagkakataon ng pagkahilo pagkatapos mag-ehersisyo. Bukod pa rito, napanatili ng grupong ito ang isang mas pare-parehong pattern ng paghihi sa araw kumpara sa control group. Kaya bago ninyo simulan ang inyong magaang aktibidad sa gabi, uminom ng kalahating baso ng maligamgam na tubig. Sapat na ang mga 100 ml. Kung madalas kayong pagpawisan, maaari kayong maghalo ng kaunting tubig ng buko o magdagdag ng ilang butil ng asindagat upang makatulong na bahagyang balansehin ang inyong mga electrolytes. Ang pag-inom ng tubig bago mag-ehersisyo ay hindi lamang nakakatulong sa inyo na mas komportableng gumalaw, kundi binabawasan din nito ang pasanin sa inyong mga bato sa gabi. Isang maliit na hakbang upang suportahan ang isang mahaba at payapang pagtulog sa gabi. Kapag tama na ang inyong pag-inom ng tubig mula umaga hanggang hapon na tumutulong sa inyong mga bato na magsala ng maaga, nagtataguyod ng detox sa pamamagitan ng pawis at inyong lymphatic system, oras na para hayaang magpahinga ang inyong sistema ng paglalabas. At ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung gaano karaming tubig ang ininom ninyo sa maghapon, kundi kung kailan ninyo alam kung kailan hihinto. Gintong oras. Bilang isa ay ang itigil ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6 ng gabi. Ito ang pinakamahalagang tuntunin kung nais ninyong matulog ng mahimbing sa buong gabi. Pagkatapos ng 60, hindi na kayang panatilihin ng inyong katawan ang tubig ng kasing husay tulad ng dati. Bumabagal ang inyong mga bato sa gabi. Humihina ang inyong pantog. At kapag huli na kayong uminom, wala nang sapat na oras ang inyong katawan para iproseso ang lahat ng likidong iyon bago matulog. Ang resulta ay isang punong pantog bandang 1 o 2 ng madaling araw. Nagigising kayong nahihilo, malamig ang mga paa, bahagyang kumakabog ang puso, at pagkatapos ay nahihirapan na kayong makabalik sa pagtulog. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, ang paglilimita sa pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6 ng gabi ay makabuluhang nagpapabuti sa kalidad ng pagtulog sa mga nakatatanda, lalo na sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga paggising sa gabi.
Natuklasan din ng isang pag-aaral noong 2021 sa Sleep Health Journal na ang mga taong higit sa 60 na huminto sa pag-inom ng tubig nang hindi bababa sa 3 oras bago matulog ay nadagdagan ang kanilang malalim na pagtulog ng halos 20%. Nagkaroon ng mas kaunting biglaang paggising at natural na napabuti ang kanilang presyon ng dugo sa gabi. Gayunpaman, hindi ninyo kailangang tuluyang itigil ang tubig. Kung nauuhaw kayo, humigop lamang ng kaunting halaga. Gumamit ng maligamgam na tubig, mga 20 hanggang 30 mililitro sa isang pagkakataon. Iwasang uminom ng isang buong baso at talagang iwasan ang tubig na may yelo, matatamis na inumin, soda o anumang may caffeine pagkatapos ng ika-1 ng gabi. Ang mga inuming ito ay maaaring makasama sa inyong tiyan, magdulot ng bloating at makairita sa pantog na nakakagambala sa inyong siklo ng pagtulog. Kung sinubukan na ninyo ang lahat para matigil ang pag-ihi sa gabi, ngunit walang tagumpay, malamang na umiinom lang kayo ng tubig ng mas huli kaysa sa kayang hawakan ng inyong katawan. Ang isang simple ngunit napakahalagang aksyon ay ang magtakda ng limitasyon sa pag-inom ng tubig at itakda ang limitasyong iyon sa ika-6 ng gabi. Iyan ang magiliw na regalo na maiaalay ninyo sa inyong mga bato at sa inyong pagtulog. Ngayon alam na ninyo ang 5 gintong oras sa pag-inom ng tubig. Ang bawat oras ay isang maliit na hakbang, ngunit sama-sama silang bumubuo ng isang kumpletong siklo na tumutulong sa inyong katawan na pumamalaga sa simpinsos sa na sa mga tamang sandali, mag-alis ng likido ng dahan-dahan at iwasang maantala ang inyong mahalagang pagtulog sa gabi. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Ang mga gintong oras na ito mula sa madaling araw hanggang sa hapon ay ang sentro lamang ng isang matalinong plano sa hydration. Hindi nila pinapalitan ang buong pang-araw-araw na pangangailangan ng tubig ng inyong katawan. Ang kabuuang dami ng tubig na dapat ninyong inumin sa isang araw ay nasa pagitan ng 2 hanggang 20 litro, depende sa inyong katawan at antas ng aktibidad. Karamihan dito ay dapat magmula sa direktang pag-inom ng tubig. Itinatampok lamang ng ating usapan ngayon ang 5 pangunahing oras upang tulungan ang inyong mga bato na gumana ng maaga, bawasan ang pag-ipon ng likido, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at mapanatili ang malalim na pagtulog. Ngunit bukod sa mga ito, dapat pa rin kayong uminom ng kaunting tubig sa buong araw. Ilang higop habang naghahanda ng pagkain, isang baso ng maligamgam na tubig, pagkatapos maghardin o tubig mula sa isang magaang na sopas, sabaw ng gulay o mga prutas na maraming tubig. Ang lahat ng ito ay dahan-dahang nag-aambag sa inyong kabuuang pag-inom ng tubig ng walang presyon at walang stress. Ang mahalaga ay hindi uminom ng malaking halaga ng tubig ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang pag-agwat nito ng pantay-pantay, pag-inom sa tamang oras, paghigop ng kaunti, at paghinto bago maging huli ang lahat. Kung magagawa ninyo iyan, hindi mabibigla ang inyong mga bato, hindi tatawag ng pansin ang inyong pantog sa gitna ng gabi, at babalik ang pagtulog na kalmado, malalim, at walang patid. Kung nag-iisip kayo kung aling uri ng inumin ang pinakamainam para sa inyong katawan pagkatapos ng 60, ang sagot ay wala sa mamahaling bottled water o magarbong mga supplement. Ito ay nasa mga simpleng pagpipilian, madaling ihanda, banayad sa sistema ng panunaw, at hindi nakakairita sa pantog. Narito ang 3 sa mga pinakaangkop na inumin para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga sumusubok na bawasan ang pag-ihi sa gabi, matulog ng mas malalim, at protektahan ang paggana ng bato. Ang una,
ay maligamgam na tubig. Ito ang pinakaligtas at pinakamabisang option. Mas mabilis na nasisipsip ng katawan ang maligamgam na tubig. Hindi ito nagdudulot ng biglaang paninikip ng mga daluyan ng dugo tulad ng malamig na tubig at hindi humahantong sa bloating tulad ng mga carbonated na inumin. Kapag uminom kayo ng maligamgam na tubig, malumana itong tinatanggap ng inyong tiyan. Lumalambot ang inyong mga bituka at mas maayos na gumagana ang inyong mga bato at atay, lalo na sa madaling araw at hapon. Ang maligamgam na tubig ang pinakamahusay na pagpipilian upang maiwasan ang pagkagambala sa temperatura ng inyong katawan o labis na pagpapasigla sa panunaw. Ang pangalawa ay tubig na may mga hiwa ng sariwang luya. Ang luya ay naglalaman ng mga natural na compound tulad ng gingerol na nagbibigay ng banayad na epektong anti-inflammatory, sumusuporta sa panunaw, nagpapainit ng katawan, at nagpapaginhawa sa pagduduwal. Ilang manipis na hiwa lamang ng sariwang luya sa isang baso ng maligamgam na tubig ay makakatulong sa inyo na maging mas komportable, mabawasan ang panlalamig ng tiyan, at dahan-dahang pasiglahin ang paggalaw ng bituka. Ito ay isang mainam na inumin para sa madaling araw o bago ang magaang aktibidad. Ang pangatlo ay pinalabnaw na tubig na may limon na walang asukal. Ang limon ay nagbibigay ng bitamina C, may mga katangiang antioxidant, tumutulong na palakasin ang immune system at sumusuporta sa banayad na detox sa pamamagitan ng mga bato. Ngunit, dapat lamang kayong gumamit ng ilang patak ng katas ng limon na hinalo sa isang baso ng maligamgam na tubig. Iwasan ang pag-inom ng matapang na tubig na may limon o pagdaragdag ng asukal dahil maaari itong makairita sa inyong tiyan o magpataas ng inyong blood sugar, lalo na kung may kasaysayan kayo ng diabetes. Ang tatlong inuming ito ay hindi lamang sumusuporta sa inyong pangkalahatang kalusugan, kundi tumutulong din na mapanatili ang balanse ng likido sa katawan nang hindi pinupuno ng sobra ang inyong pantog sa gabi. Subukang gawin ang mga banayad na pagbabagong ito at pakinggan ang inyong katawan araw-araw. Kung mas simple, mas nagiging tuloy-tuloy ito. Hindi ninyo kailangang uminom ng malaking halaga ng tubig ng sabay-sabay. Hindi ninyo kailangang umasa sa mga gamot na pampaihi o tuluyang iwasan ang mga likido sa gabi. Ang tunay ninyong kailangan ay uminom sa tamang oras, ikalat ang inyong pag-inom sa buong araw, humigop ng paunti-unti, at huminto bago maging huli ang lahat. Isang simpleng pag-aayos lamang sa 5 pangunahing sandali mula sa madaling araw hanggang sa hapon ay makakatulong sa inyong mga bato na magsala ng maaga, bawasan ang pag-ipon ng likido sa gabi, at dahan-dahang gabayan ang inyong katawan sa mas malalim na pagtulog. Ang mga banayad na inumin tulad ng maligamgam na tubig, tubig na may sariwang luya, o pinalabnaw na tubig na may limon ay maaaring maging magagandang kasama. Hindi nila palalamigin ang inyong tiyan, hindi nila pupunuin ng sobra ang inyong pantog, at sinusuportahan pa rin nila ang mga natural na proseso ng detox sa inyong katawan. Sa susunod na 3 araw, subukan ninyo ang paraang ito. Uminom ng tubig pagkatapos mismo gumising. Humigop ng dahan-dahan bago mananghalian at muli sa kalagitnaan ng hapon. Itigil ang pag-inom pagkatapos ng ika-6 ng gabi. Ang pinakamahalagang aral dito ay anang matutong makinig sa ating katawan at gumawa ng maliliit at napapanatiling pagbabago
na may malaking epekto sa ating kalusugan at pagtulog. Hindi ito isang mahigpit na routine. Ito ay isang paraan para ang katawan ng isang senior ay mamuhay ng naaayon sa natural nitong ritmo ng walang gamot at walang marahas na pagbabago. Kung nakatulong po sa inyo ang payo na ito, mangyaring ibahagi po ninyo ito sa mga mahal ninyo sa buhay. At huwag po kayong kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling oras sa isang araw kayo magsisimula. Mag-subscribe na rin po kayo para patuloy na makasubaybay sa mga simple, epektibo at ligtas na payo para sa buhay pagkatapos ng 60.